Matapos namin pagsaluhan ng isang mainit na tagpo at pagkatapos makapagpahinga ay naligo kami at muling isunuot ang mga damit naming nagkalat sa sahig. Literal na nanginginig ang mga binti ko at medyo mahapdi ang pagkababae ko. Gayunpaman ay napapangiti ako dahil sa mainit naming pinagsaluhan kanina. "Are you alright?" Todong iting tanong niya. Inirapan ko lang siya na ikinatawa naman niya. Aba, masaya ang loko. Paano ba naman? Nakascore eh. Lesson learned, huwag mag-I love you habang nagda-drive siya. Pambihira. Mabigat ang buga ko ng hangin nang marating na namin ang lugar na iyon. Medyo madilim na dahil tuluyan ng lumubog ang araw. Magkahawak kamay kaming dumiretso sa bahay na nasa likod ng mas malaking bahay. "They are in this room. Ayoko sana silang itali pero matitigas ang ulo nila, lalo na si Gabi." Pagbibigay alam niya sa akin, tumango lamang ako. Binuksan na niya iyon at bumungad agad sa ilong ko ang masangsang na amoy ng pawis at dugo. Parang gustong bumaliktad ang sikmura ko pero tiniis ko na lang. Ayokong mag-alala, si Michael sa akin. "Claudine! Claude! Ginawa na namin ang gusto ni Joel. Please, makawalan niyo na kami." Pagsusumamo agad ni Mariela habang umiiyak. Silang apat ay nakaposa sa upuan at sabay-sabay na lumingon sa gawin namin dahil sa pagsasalita ni Mariela. "Claudine, she's right. Please. I wanna go home now." Segunda naman ni Stella. Puno rin ng pagmamakaawa ang mga mata ni Byron habang si Gabi ay masama ang loob at nakatingin sa kawalan. "Nakita ko na ang lahat. Halos napanood ko lahat pero hindi ko kinayang tapusin hanggang dulo. Paano niyo nagawa ang bagay na yun? Bakit?" Pumiyok ang boses ko at tuluyan na akong naiyak. Gusto ko mampigilan ang mga luha ko, hindi ko kaya. Biglang nanumbalik yung galit at sama ng loob na nararamdaman ko kanina. Tila ba naririnig ko pa rin sa utak ko ang malalakas na sigaw ni Michael habang tinitiis ang sakit ng mga pagpapahirap nila sa kanya. "Claudine, we're very sorry. Please, help us get out from here." Pagsusumamo rin ni Byron. "Yes, Claude, please." Sabay na pakiusap ni na Mariela at Stella. "Did they really do as ask?" Bigla itanong ni Michael sa mga tauhan niyang naroroon. Tumango naman ang mga ito at ngumisi sa kanya. "Good." Lumakad siya papunta sa harap ng mga kaibigan ko. "Ipapahatid ko kayo, pero binabalaan ko kayo. Kapag gumawa kayo ng kalokohan o anumang hindi ko magugustuhan, hindi niyo na ulit makikita pa ang mga pamilya niyo. O pwede rin namang baliktad, para maramdaman niyo rin kung paano ang mawala ng magulang." Asik niya sa mga ito. Napasinghap naman ako. Naging delikado ang mga tingin ni Michael at nagdala iyon ng matinding takot sa mga kaibigan ko, kaya sabay-sabay na napailing ang mga ito. Maliban kay Gabi, hindi nagbago ang pwesto niya at nanatiling galit na nakatingin sa kawalan. "Mananahimik kami, Joel. Please, pakawalan mo na kami. Ginawa na namin ang gusto mo." Umiiyak na pagmamakaawa ni Stella at Mariela. Saglit pa akong nilingon ni Michael kaya tumango ako sa kanya. "Pakawalan niyo na ang mga ito at ihatid sa kanila." Utos ni Michael. Agad naman tumalima ang mga tauhan niya at inalis ang pagkakaposas ng mga kaibigan ko. Mabilis na lumapit si Stella at Mariela para yakapin ako pero agad din akong umatras. Nagulat naman sila sa ginawa ko at awang ang mga labing nagkatinginan pa. "Hindi ko alam kung kaya ko kayong patawarin sa mga ginawa niyo. Maybe in time, but not yet now." Diretsahang saad ko. Sumakit ang lalamunan ko at bumigat ang dibdib ko. They are my best friends. I consider them my people, my siblings at heart, but they all betrayed me and hurt me to the core. "Claudine, naiintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon mo, but please, don't cut us totally from your life. Pinagsisisihan na talaga namin ang nagawa namin noon. Maraming gabi ring binabangungot ako dahil sa nagawa namin at dahil na rin sa guilt ko sa'yo. Handa akong magpakulong ko sakali." Deklara pa ni Stella. Sunod-sunod namang tumango si Mariela. "Me too. I am willing to be in jail to pay for what I did. Huwag mo lang kaming tuluyang talikuran, Claudine, please. You're the sister I never had." Naluluha na rin pahayag ni Mariela. Nagiwas ako ng tingin dahil talagang naiiyak na naman ako. Maagap naman lumapit sa akin si Michael at hinawakan ang braso ko. "I'm not sorry for I did back then. With all the humiliation and pain that you put me through here, I believe
I already paid for my past deeds. Deklara naman ni Gabby. Umigting ang mga panga ni Michael at agad na nagdilim ang mukha. Kita ko namang kinabahan si Stella at Mariela, maging si Byron ay naging alanganin ang ngiti. Totoong nagsisisi na ang tatlo pero si Gabby ay nagmamatigas at siya pa ang galit. Gabby, kung gusto yung gawin ang lahat ng ginawa niyo kay Michael, masasabi mo pa kaya yan ha? Hinagupit, ininsulto, sinunog ang mukha, kinurihan at nilunod sa drum. I almost forgot how you hit his back with a steel baseball bat. Lahat ng yun ininda ng mura niyang katawan. And to top it all, his father died tapos ganyan ka pa rin magsalita. How dare you! Galit na sumbat ko sa kanya. Lalo namang naiyak si Stella at Mariela. Kuyom ang mga kamaong napayuko naman si Byron na tila hiyang-hiya sa mga isinumbat ko. Minahal ka na Danzo ng totoo, Claudine. Pero mas pinili mo ang basurang yan. You insulted him beyond your imagination. Katwiran pa ni Gabby. Pagak akong natawa sa baluktot na rason niya. Bago pa man ang tungkol sa amin ni Joel, diniretso ko na sa Danzo na kaibigan lang talagang tingin ko sa kanya. At gayon pa man, wala pa rin kayong karapatang saktan at pahirapan sa Joel. Nasukno lang mawalan pa siya ng magulang. Halos mag-hysterical na ako kaya muling kinabig ako ni Michael palapit sa kanya. Don't talk to him anymore. Let's go. Yaya na niya sa akin. Nagmumura namang umiwas ng tingin si Gabby. May pagsusumamo pa rin sa mga mata ng mga kaibigan ko habang inilalabas na sila ng mga tauhan ni Michael sa silid na iyon. Gusto ko nang umuwi, Michael. Ayoko na dito, please. Pakiusap ko. Tumangutang mo naman siya. Alright. I'm sorry that you have to go through that. Usal pa niya. Hindi na ako nagsasalita at inayaan na lang siyang akayin na kung paalis ng lugar hanggang sa sasakyan. Nang gabing iyon din ay lumabas na ang mga artikulo tungkol sa nakakapangilabot na pambubuli na ginawa ni Danzo kay Michael. Maging ang video ng pagpapahirap sa kanya ay kalakip ng mga artikulong iyon. Kasunod din ang video ng pag-amin nila sa karahasang ginawa. Sa loob ng isang oras ay nag-trending agad sa buong mundo ang mga videos. Kaliwat ka ng pambabatikos mula sa mga netizens at iba't ibang ahensya sa loob at labas ng bansa ang tinanggap ng mga kaibigan ko. Stop reading comments online. Ngayong nabunyag na ang lahat ay matatahimik na rin ako. Now, they have to deal with what they did to me in the past. Anya, ibinaba ko ang cellphone ko at hinarap siya. Now, people, especially the younger ones, will be aware and warned. Maaring hindi pa nakikita ang gawa nila ngayon pero darating ang panahon, nasisingilin din sila ng mga kasalanang nagawa nila sa iba. Magkatabi na kaming nakaupo sa sofa habang nakayakap ang isang kamay niya sa bewang ko. Nakasandal naman ang ulo ko sa balikat niya. Are you ready? Siguradong puputaktihin tayo ng medyo simula bukas. Tanong naman niya sa akin. Ngumiti lang ako. I don't want to talk to them. Saka, Michael, may isa pa akong gustong hilingin sa'yo. Ungod ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin. What is it? Tumingala ako para salubungin ng mga tingin niya. Pinataka naman niya ng halik ang mga labi ko kaya napangiti ako. Gusto ko na magtrabaho ulit. Nakalabing hiling ko. Kumunot naman ang noon niya. Gusto mong bumalik sa university? Tanong niya pero umiling ako. Gusto kong tuparin yung matagal ko ng pangarap. Hindi ko magawa-gawa dahil itinali ako ni Daddy sa school. But now that I am married, I want to decide on myself. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at tinalikan pa ang ulo ko. Ano bang pangarap iyan? Basta para sa'yo. Alam mo namang nakasuporta lang ako palagi. Malambing niyang saad. Ako naman ang kumunot ang noo. Nakalimutan mo kung anong pangarap ko? Kunway tugis ko sa kanya. Umawang ang mga labi niya at natawa. Sinimangutan ko lang siya lalo't sinubukang kumuwala sa pagkakayakap niya pero hindi siya pumayag. Of course not. Mali ko ba kung nag-iba ka ng pangarap? Palusot naman niya. Style mo. Sige nga, anong dream ko? Hamon ko sa kanya. You wanted to have your own architectural firm, right? Tumango naman agad ako. Natawa pa siya at muli ay niyakap ako ng mahigpit. Starting tomorrow, maghahanap na ako ng magandang location for my own building. Tapos, isusunod ko na yung iba pang mga kailangan. Gosh, ang daming kailangan gawin pero excited na ako. Parang batang bulalas ko. Napatayo pa nga ako at kulang na lang ay mapatalon pa sa tuwa. But on one condition.
Natigilan ako't napatitig sa kanya. Bigla akong kinabahan kasi sumeryoso yung mukha niya. What condition? Napapalunok sa kabang tanong ko. Mariin ko pang pinagdikit ang mga labi ko. Ano naman kayang kapalit ang gugustuhin niyang hingin ko sakali? May inilabas siya mula sa bulsa niya na lalong nagpakabog ng dibdib ko. Ngunit kumunot ang noo ko nang makita na isa yung maliit na pulang kaheta. Napasinga pa ako nang bigla siyang lumuhod sa harap ko at buksan ang hawak niya. Will you marry me again, Claudine? Napanganga naman ako at ilang sandaling hindi nakahuma sa kanya. Nakatitig lang ako sa mga mata niyang puno ng pagmamahal at pagsusumamo. But we're already married. Pabulong na usal ko. Malungkot naman siyang ngumiti. I forced you to do it before. Now, I want you to marry with your own free will. Namamaos ang tinig na tugon niya. Mabilis naman ang labo ang mga mata ko dahil sa biglang pagsungaw ng mga luha. Napangiti ako at pakiramdam ko ay punong-puno ang puso ko. Oo naman. Pakakasalan kita kahit saan at kahit ilang beses pa yan. Madamdaming tugon ko. Magang siya namumula na rin ang mga mata habang isinusuot ang singsing sa daliri ko. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Thank you so much. I love you very much, my queen. Deklara niya at lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Ako naman ay hindi nakasagot agad dahil sa kakaiyak sa sobrang galak. I love you too, bae. I love you so much. I feel as though I'm exploring a brand new universe when I'm in your world. I've fallen profoundly, hopelessly in love with you because of all the things you had done for me, for all the sufferings that you experienced because of me. But still, chose to be a better person. I am prepared to accompany you on the difficult and unpredictable road that is falling in love. I want to be at your side, to help you and to share in your happiness and pain. On your roughest day, I want to be the one who makes you laugh, and I want to be there to comfort you at night. I'm glad to have you in my life, whether or not our paths wind up being connected by lower challenges. Thank you for being the wonderful person that you are, for inspiring these feelings within me, and for giving me a reason for smile each day. I'll be always here for you no matter what. Madamdamin ko sa Ada. Hindi ko alam kung paano ko nasabi ang lahat ng iyon sa kanya, bastang alam ko lang ay masayang-masaya ako ngayon at punong-puno ng pag-ibig ang puso ko para sa kanya. Tom, alam mo ba kung gaano ko pinapangarap na marinig iyan ng kasal natin? Kaya lang, alam kong hindi mangyayari dahil alam kong ayaw mo magpakasal sa akin ng mga panahon na iyon. But now, I can hear it clearly with heartwarming passion. Thank you so much for loving me. Tugon niya at agad na sinakop ang mga labi ko. Kusong umangat ang mga kamay ko at iniyakap ko sa leeg niya. Naramdaman ko umangat ang katawan ko sa ere dahil binuhat niya ako pero hindi niya pinutol ang pagkakahinang ng mga labi namin. Kinabukasan ay dumalaw si Mommy at Daddy sa bahay namin ni Michael. Nakakahiya kasi, kinailangan pa akong gisingin ng katulong at sabihing nasa baba si Mommy at Daddy. Halos buong gabi kaming nagtalik ni Michael at talagang mabigat ang katawan ko. Masakit din ang ulo ko pero mabilis ang pagligo at pagbibihis ang ginawa ko. My God, Kadin! What kind of wife are you that you're waking up this late? Alas 11 pasado na? Sermon agad sa akin ni Daddy nang bumungad ako sa may dining area. Napalunok naman agad ako at kinabahan. Good morning, Dad. Hi, Mom. Bati ko sa kanila sa kanaupo sa tabi ni Michael. Huwag niyo na siyang pagalitan, Dad. Napuyat lang siya dahil nag-movie marathon kami kagabi. Depensa naman agad ni Michael. Palihim ko siyang tinignan ng masama. Movie marathon? Ako nga ang minarathon niya. Halos ayaw nang tumigil. Hihintayin pa yatang himatayin ako bago siya uminto sa pag-angkin sa akin. Imagine, 7 rounds. Sumusuko na ang katawan ko pero siya ganadong-ganado pa rin. Mabuti naman nakakapag-bonding na rin pala kayo ng ganyan. Komento naman ni Mommy. Tipid akong ngumiti sa kanya. Michael, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napanood din namin ng mommy niyo ang mga kumalat na videos. Hindi ko rin alam kung paano hihingi ng tawad sa iyo. Gayon pa man ay humihingi ako ng pasensya. I didn't know that something like that happened in my university. Malungkot na hingin depensa ni Daddy. Huminto si Michael at saglit akong nilingon. Tipid akong ngumiti sa kanya at tumango. Muli siyang bumaling kay Daddy at bumuntong hininga. I also have something to say sorry about.
Ang totoo po, bumalik lang ako ng Pilipinas para paghigantihan si Claudine at ang mga kaibigan niya. Kaya pinilit kong makasal siya sa akin. And after that, I made her life a living hell here. I hurt her in every possible way I could, only to find out that she's innocent. Huminto siya at muling bumuntong hininga. Sana po'y mapatawad niyo rin ako sa nagawa ko sa anak niyo. Pero totoong mahal ko siya. Mahal na uubusin ko ang bawat sandali ng buhay ko para mapasaya siya at humingi ng tawad sa lahat ng pananakit na nagawa ko sa kanya. Pagpapatuloy niya, bahagya pang namahos ang boses niya at nangintab ang mga mata niya. Ngunit ako'y tuluyan ng naiyak. Kahit balikan ko ang mga naging unang linggo ng pagsasama namin ni Michael, lahat ng pananakit niya at pang-iinsulto sa akin, wala pa rin iyon sa kalingkingan ng dinanas niya. He even lost his father because of that. Kaya kahit minsan ay hindi ko nagawa magalit sa kanya. Bagkus ay sinisisi ko pa ang sarili ko at nangakong pasasayahin ko siya at mamahalin habang buhay. Iho, walang naidudulot na magandang paghihiganti. Kaya nagpapasalamat ako mas pinili mong gawin ang tama kaysa ikulong sa galit at kasamaan ng puso mo. Nasaktan ako sa nalaman kong may hindi pala magandang karanasan sa iyong anak ko pero sana nga itutuhanin mo pangako mo. Saad naman ni Mommy. Agad na tumango sa kanya si Michael. I promise, Mom. I will make all up to her. She has the kindest heart I've ever encountered. Maswerte talaga ako sa anak niyo. Tugon naman ni Michael kaya natuwa ako kahit patuloy na lumuluha. Gumawa na ng aksyon ng pamantasan sa nangyari sa iyo, Iwa. At sa mula ngayon ay magiging mas alerto pa kami pagdating sa bullying na iyan. Pangako naman ni Daddy, ha? Ngayon ay mas naging masaya at malapad ang ngiti ni Michael. Nagsalubong pa ang mga tingin namin at alam ko, ramdam ko na mas magiging masaya na ngayon ang pagsasama namin. Siya nga po pala, Mommy. Daddy, I would like to inform you that Claudine and I will be getting married again. Pero sa pagkakataong ito ay sa New York na gagawin. Pagbibigay alam niya sa kanila, naginit ang mga pisngi ko at para na namang lumobo ang puso ko. Magpapakasal kayo ulit? Gulat na tanong ni Mommy. Yes, Mom. Alam kong napilitan lang sa Claudine na pakasalan ako noon. Kaya gusto ko po magpakasal kami ulit. Nabukal talaga sa kalooban niya. I want to see her beautiful smiling face as she walks her way to me in the altar. Madamdaming pahayag niya. Para na naman tuloy na may nagliliparang paru-paro sa tiyan ko. I couldn't stop myself from looking at him so intently, with love and passion. How I love this man so much. That's great news then. Kailan niyo balak gawin iyan? Natutuwang tanong naman ni Daddy. We plan to do it next Sunday, Dad. Naipalam ko na rin po kay Mama at Papa Vincent. Masayang masaya sila dahil finally, magpapakasal na ako hindi dahil sa galit at paghihiganti, kung hindi dahil sa pag-ibig. May pagmamalaking tugon ni Michael. Naiiyak na naman tuloy ako dahil sa matinding kagalakan. Now, I understand why your parents did not attend your wedding here. I hope they can forgive us too for what happened to you and your family. Pahayag pa ni Daddy. Bakas ang lungkot at usig ng konsensya sa boses niya. Huwag niyo na pong alalahanin iyon. Okay na po si Mama. Maging siya naman po itutol sa paghihiganti ko. Ako lang po talaga iyong hindi makatanggap na dapat palampasin na lang lahat. Pero sana po ikalimutan na natin iyon at huwag na po natin isipin. Handa na rin po kami ni Claudine na magsimulang muli at iwan ang mga masasamang karanasan sa nakaraan. Sabay nang umiti si Mommy at Daddy na magkatinginan sila. Kami naman ni Michael ay magkahawak ang kamay sa ilalim ng mesa. Ipinagpatuloy pa namin ang pagkain at ang pag-uusap tungkol sa ilang bagay at detalye ng kasal. Pagkatapos noon ay inihatid na namin si Mommy at Daddy sa labas dahil may meeting pa raw na dadaluhan si Daddy mamayang hapon. Nakayakap sa likod ko si Michael habang pinapanood ang paglabas ng sasakyan ni Mommy sa malaking gate. I love you. Narinig kong sambit niya. Kinikilig naman akong napangiti. Isinanda lalo ang ulo sa dibdib niya. Mas love kita, Michael. No words could actually describe how much I love you. Hinalikan niya ang ulo ko at humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Pumikit naman ako at hinayaan ang sariling damhin ang salitang iyon. Kinagabihan ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Stella. Ayoko sanang sagutin kaya lang sa huli ay nanaig pa rin ang pagkakaibigan at pinagsamahan namin. Napatawag ka? Tanong ko agad. Claudine, alam ko galit ka pa rin sa amin.
Naiintindihan ko naman pero baka pwede naman pakiusapan si Michael na huwag idamay ang business ng daddy ko. Wala naman siyang kinalaman sa nagawa ko noon. Pakiusap niya. Napairap ako at nagbuga ng hangin. Mabigat pa rin ang dibdib ko na ganito ang kinahantungan ng pagkakaibigan namin lahat. Wala nang ginagawa sa Michael sa inyo o sa kahit na sa pamilya niyo. Depensa ko naman agad sa asawa ko. But still, he can also publish a statement. Please, Claudine. Pakiusapan niya. Napapailing na lang ako. I'm sorry, Stella, pero ayaw na rin makagulo ni Michael dyan. Maybe this is real the consequences of everything. Malaki din na naging epekto na nangyari sa university. Yung iba, sinisisi ako pero ano pa magagawa ko? Nangyari na ang lahat at hindi na maibabalik pa kaya sorry. Dahil hindi kita matutulungan sa bagay na iyan. Sa pagkakataong iyon ay naiyak na ng tuluyan si Stella. Galit ako sa kanila pero kumikurot pa rin ang puso ko sa nangyayari. Pero ganoon talaga. Lahat ng gawa natin, mabuti man o masama, ay may katapat na gantimpala o parusa. What's wrong? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Michael. Lumapit siya sa akin at tinuwakan ng mga kamay ko. Umiling ako sa kanya. Wala naman. Nalulungkot lang din ako sa nangyari sa aming magkakaibigan. Nakayukong tugon ko. Ang mga mata ko'y nakatutok sa mga kamay namin magkahawak. I'm sorry. Do you want me to take down all the videos now? Nakita naman na iyon ng maraming tao at alam ko pinagdudusahan na rin nila ang mga iyon ngayon. Kaya walang problema sa akin kung gusto mo na ipatanggal. Napatingin ako sa mukha niya. Pinag-aaralan ko mabuti ang reaksyon niya at kitang-kita kong seryoso nga siya sa sinasabi niya. Gagawin mo iyon para sa akin? Tanong ko pa kahit alam ko naman ang magiging sagot niya. Tumango siya. Yes, if that will give you peace of mind. Mas mahalaga na sa akin ngayon ang kaligayahan mo. Napangiti na naman ako. Hindi ako sumagot at niyakap siya. I heard him laugh a little too and hug me back. Thank you, Joel. Thank you so much. Bye-bye. Mahal na mahal kita. Hindi ko na malayang may tumakas na naman pala luha sa gilid ng mga mata ko. Humigpit naman ang pagkakayakap niya sa akin. Anything for you, my love. Kinalas niya ang pagkakayakap sa akin at inangkin ang mga labi ko. Agad ko naman siyang tinugon kaya lalong lumalim ang halik na iyon. Ready ka na ba, anak? Nakangiting tanong ni Mommy. Tumango naman ako sa kanya habang tinitingnan pa rin ang sarili sa malaking salamin nitong hotel room. Katatapos ko lang maayusan at ngayon ay sinusundo na ako ni Mommy para bumaba. Garden wedding ang napili namin ni Michael. Kahit na ikasal na kami dati ay hindi ko pa rin mapigilan ang hindi ma-excite at kiligin. Sa bagay, yun kasing unang kasal naman namin ay talagang galit na galit ako at gusto ko na lang na magpakamatay. Pero ngayon ay masayang masaya ako at sa sobrang saya nga ay parang naiiyak na naman ako. Ang saya ko po, Mommy. Akala ko po talaga hindi ko na ulit makikita si Joel. Kahit ilang beses ko sinasabi sa sarili ko noon na nakamove on na ako at kaya ko na talagang wala siya. Niloloko ko lang pala po ang sarili ko. Kahit ano palang gawin ko, siya lang talagang mahal ko mula pa noon. Halos mabasag ang boses na sambit ko. Bahagi akong tumingala para pigilan ang mga luha ko sa pagdaloy. Ayoko namang masira ang makeup ko. Ganyan mo siya kamahal? Nangingiting tanong ni Mommy. Tumango agad ako. Yes, Mom. Mahal na mahal po. Naiiyak ko ng tugon. Hinaplos niya ang pisngi ko kaya lalong ang hirap magpigil ng luha. Masaya din ako para sa iyo, Iha. Alam kong wala kang alam sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto pero natututuhan ang lahat ng iyon. Kahit marami kayong katulong, anak, dapat ay ikaw pa rin ang personal na nag-aasikaso ng mga pangangailangan ng asawa mo. Learn how to cook even the simplest dishes. Minsan, isa din iyan sa nakapagpapatibay ng relasyon ng mag-asawa. Yung alam ninyong pahalagahan at alagaan parehong isa't isa. Maraming hindi naniniwala pero ako, naniniwala ako na kung ano ang pag-aalaga at pagtrato ipinapakita sa iyo ng asawa mo, ay ganoon din ang nais niyang maranasan mula sa iyo. Mahabang payo niya. Mahinang natawa naman ako pero tumangu-tangu pa rin ako sa kanya. Salamat po, Mommy. Opo, nagpapaturo na po ako magluto, lalo na yung mga favorite niyang pagkain. Medyo mahirap lang po yung pag-ayos ng necktie. Napasimangot ako. Pinanood ko kung paano iayos iyon sa YouTube pero hindi ko pa rin makuha. Palihim din akong bumili ng mga libro tungkol sa pagiging mabuting asawa.
Halika na, they are all waiting for the bride. Yaya naman ni Mommy at lumuwang ang ngiti ko. Inayos ko ang sarili at nag-retouch ng konti saka ako lumabas. Tumayo ang lahat nang bumungad na kami ni na Mommy at Daddy sa dulo ng aisle papunta kay Michael. Gosh, he really looks dashingly handsome and hot. Kahit medyo malayo kami sa isa't isa ay nagsalubong pa rin ang mga paningin namin. He is teary-eyed too, just like me. Mahina pa ako napasinghap nang mag-umpisa ng tumugtog ang wedding march mula sa live piano performance ng isa sa mga inupahan ni Michael. Nanginig ang mga labi ko at napuno ng galak ang puso ko. Suminghot ako dahil alam kong nagbabadya na naman ang mga luha ko. Habang naglalakad kami ay bumabati ng congratulations ang lahat ng madadaanan namin. Parehong naririto ang mga kuya ko at mga partners nila. Yung panganay pa lang ang may anak. Nakaramdam din ako ng konting lungkot na wala dito ang mga kaibigan ko. Pero ganoon talaga. May mga taong hindi habang buhay na mananatili sa mga tabi natin dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Thank you, Mommy and Daddy. Sambit ni Michael nang marating na namin ang kinaroroonan niya. Congratulations and best wishes to you both. Sagot naman ni Daddy. Congratulations mga anak. Sambit ni Mommy. Thanks Mom, thanks Dad. Niyakap nila ako bago iniabot ang kamay ko kay Michael. Inalalayan naman ako nito hanggang sa marating namin ang harap ng officiating minister. Today, we are all gathered here to witness Michael and Claudine's union. If there is anyone here who object to this marriage, please speak up now or remain silent for the rest of your life. Deklara ng pastor. Saglit siyang tumingin sa paligid at nang masigurong wala namang pagtutol sa mga naroroon ay nagsimula na siya. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa seremonya ang kasal. Buong panahon lang din ay wala akong ginagawa kung hindi magpahid ng luha. Punong-puno ng galak ang puso ko kaya ayaw ding papigil na mga luha ko. And so, by the power vested in me, by the church, I now pronounce you man and wife. Michael, you may now kiss your bride. Deklara na ng officiating pastor pero nakayakap pa rin ako kay Michael at umiiyak. Love, kiss the bride na daw. Umayos ka. Moment ko na ito na mahalikan ka na maayos sa harap nila. Yung huli hindi ako nasarapan. Bulong niya sa akin kaya hinampas ko ang braso niya at natawa sa pagitan ng mga pagluha ko. Sira ka talaga. Tugis ko pa sa kanya pero hinawakan niya ang balikat ko para alalayan akong tumayo ng maayos. Pinunasan ko ang mukha kong puno ng luha. Sa kanya itinaas ang belo ko. Nang maglapat ang mga labi namin na isang masigabong palakpakan at hiyawan ang muling nagpaingay sa paligid. Ngunit talagang hindi papayag si Michael na sandaling halik lang iyon dahil hinapit niya ang bewang ko at ang isang kamay niya ay nasa bato ko. Ito ang halik na nagpapakita ng pag-iisa ng mga kaluluwa. Isang marubdob na pagpapahayag ng isang pag-ibig na nagningas mula sa mga bagay ng pagmamahalan at pagtitiwala. Nang sa wakas ay naghiwalay ang aming mga labi ay isang mahinang paghingal ang kumawala sa amin. Magkahinang ang mga mata namin, puno ng pinagsasaluhang pagkakaunawaan, isang pangako ng higit pang mga halik, higit pang mga sandali, at isang hinaharap na puno ng pag-asa, pag-ibig, at habang buhay na kaligayahan sa piling ng isa't isa.